Ayan, hi guys! Ayan, gusto ko lang pasalamatan ang lahat-lahat sa atin na 18K followers na po tayo. Ayan, congratulations everyone. Hindi ko po narating ang 18K kung wala po kayo. Dahil po sa inyo, nagiging 18K followers na po tayo. Ayan, gusto ko lang mag-thank you sa lahat sa inyo. And then tonight is meron po tayong raffle. Magpa-spin po ako sa new followers, sa mga members, sa solid supporters. Ayan, magbigay po tayo ng bigas. Thank you so much sa lahat. Nagpapasalamat po ako na pagpatuloy niyo po ang pag-support sa akin. Hindi niyo ako pinabayaan hanggang huli. Ayan. Well, nakapagsahod na po tayo. So, ang ipinangako ko sa inyo is tutuparin ko po yun. Lately lang kasi hindi ako nakapag-live or nakapag-reels gawa ng nandito po yung amo ko. So, naintindihan ko na ngayon yung employer stay at home. Sobrang busy ko talaga. And then, nahihiya kasi ako na maghawak ng cellphone, ganun. Kasi nga, syempre, ginagawa ko yung trabaho ko. Kinokontrol ko yung... Mabait kasi yung talaga yung amo ko. So, alam niyo naman dito, pag abroad, pag sa Hong Kong, once na ano ka, yung ano tawag ito, pag once nga nagkamali ka sa work mo, pwede ka hindi magustuhan ng amo mo. So, ako naman kasi, okay lang naman sa akin, kaso lang, naglaylo lang talaga ako, kasi nga, syempre, para sa employer ko, napakabait. Ayaw ko abusuhin yung kabaitan ng amo ko. Work first. And then, pag tapos ko na po yung trabaho ko, doon ako nagsa-cellphone. Hindi po yun. Hindi ko na siya hawak yung oras ko kasi nandito nga siya. And then, may hindi din ako na anuhan talaga sa kanya nga, nahihiya po ako talaga sa sobra kung ano sa kanya, nahiya talaga ako. Ayan, pero hindi po kayo sumuko para sa akin, na andyan talaga kayo. Umabot po tayo ng 18K followers talaga. Sobrang bilis natin nga, umabot tayo sa 18K. Ayan, thank you so much and congratulations. And then, sa lahat po ng ating nag-active sa mga reels, sa comment niyo po, doon po ako talaga kumukuha ng nag-spin para po manalo ng 100. Pangbigas niyo po yun. Pwede na daw yun pangbigas ng 2 kilos na bigas. Char. Ayun. And then, sa lahat po ng nagsishare din, meron din po sharing sa comment section, and then sa lalo-lalo talaga sa new followers. Sa new followers po ako nag-focus kasi doon po ang bilis ng pag-angat natin na umabot tayo talaga ng 18K. So, ayan, congratulations po sa lahat po na nanalo. Nagsisend na po ako, nag-PM po ako sa inyo. Sana ma-send nyo rin yung na-PM ko. Ako po mismo namimili sa lahat. Kung full support kayo, ako nagpili doon na dapat kang bigyan at tulungan. Ayan guys. And then, ayun. Kaya, ang gusto kong mangyari dito is, mamaya po magpaparapol na naman tayo. Kaya, mamimili na naman ako ng pwedeng manalo sa inyo. Ayan. And then, thank you sa lahat ng pag-support nyo. Hindi nyo ako pinabayaan. And then, sa lahat po ng nag-comment sa Jisan Portabis Pinida, thank you rin nga nag-support din ka. Main account ko po ang Jisan Portabis Pinida, yun po talaga ang account ko dyan. Ang sa page po tayo, doon po tayo kumikita. Kahit hindi nyo po i-support ang Jisan Portabis Pinida, okay lang po yun. Ang importante po sa solid support talaga sa page natin. Ayan. And then, sabi nga naman ng mga new followers natin, wow, how can I be you po, Ma'am Jessan? Aba, nag-iisa lang po ako sa mundo, Charles. Ayan. Kung gusto niyo talaga magiging kasi kagaya sa akin, hindi po kasi ako yung taong
na mabilis lang kasi ako na taon malalapitan. Almost lahat ng mga tao nakaka-touch. And then, sa posting ko, ayun, na-appreciate niyo po lahat, kung ano-ano po. Wala na kasi ako ibang ma-content, kundi kung ano na lang ang meron ako, yun ang kino-content ko and myself. Ayan. Saan ako nagsisimula? Bakit nakarating ako dito sa kung saan man ako ngayon? Kasi, yan ang sinasabi ko sa inyo na pinapayo ko talaga na bilang isang OFW, wag lahat-lahat ibibigay sa family. Dapat mag-savings po kayo para sa sarili nyo, wag po lahat sa pamilya. Naintindihan ko naman na family first. Kaya ka nga nag-abroad dahil sa family, no. Kaya ka nag-abroad para may alalay ka. Hindi lahat sa family. Ako na po nagsasabi sa inyo. Not all the time na magiging okay kayo dito sa abroad. Ang kailangan nyo lang is hindi lahat ibibigay nyo sa family nyo. Like ako, nag-start kasi ako para sa sarili ko is nung hindi lahat-lahat ng pera ko, ng source of income ko, kumikita ako and then isisend ko lahat sa family ko, no. Nagsisavings po ako para sa self ko. Kasi darating ang tamang panahon, hindi habang buhay na andito ka sa abroad. Ang ginagawa ko naman is, yung sahod ko, hinahati ko lang. Almost 3/4 lang sa family. Sa bagay, nakadepende din sa family kung ilang people din yung family nyo na sinusuportaran nyo. At siguro may mga family, may mga anak, may pinapaaral. Naintindihan ko yun. Pero hindi lahat-lahat kahit papaano sana mag-ipon kayo para sa self nyo. Para po sa akin, nag-ipon ako hanggang umabot siya ng ilang years. 5 years na ako dito sa Hong Kong. May kalakihan na rin yung naipon ko before. Ang ginawa ko is mahilig lang talaga kasi ako sa investment. Ang hilig kong mag-invest, ang ginawa ko is nag-invest ako hanggang yung investment kong kinalimutan ko na siya. Hindi, charot lang yan. Hindi ko naman siya kinalimutan, kung baga, tinanggal ko sa mind ko, hindi ko inisip na meron akong investment, meron akong naitagong nailangan na pera. Ngayon ang nangyari, yung sa investment na yun is may percent po siya. Instead nga magtago ka ng pera sa bangko, ang ginawa ko po is gin-invest ko po. Pag once nga nag-investment ako, almost every month kumikita po yung pera. Pero sa bangko, hindi po. Hindi po katulad sabi nila na pag once nga may 1 million ka sa bangko, 11,000 daw yung interest ng pera. No, hindi totoo yun. Believe me, no. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung sinasabi nilang hakaka. Kasi ako noon, sabi ko, ay yes, gusto ko umabot ng 1 million ng pera ko sa bangko. Tapos 11,000 monthly ako. No, hindi totoo yun. Wala po, hindi po umabot doon. So ngayon, ang ginawa ko, nilabas ko po yung pera ko, nag-invest hanggang umabot po ako ng 3 years na investors. Nung umabot na po ako sa 3 years na investors, 2 years pa lang nabawi ko na po yung aking kapital. Nung interest na po ngayon this year po ako nakakuha ng malaking invest. Kasi yung capital ko, nabawi ko na po. So ngayon, ang nangyari this year is, yung pera ko pong na-invest, kumikita na po siya, nag-work na po siya para sa akin. Yon, tama po yung naririnig nyo. Pera na po mismo ang nag-work. Ang sarap lang sa feeling pag isa kay investors kasi lumalago yung pera mo, may source of income ka dito, and then may kumikita pa, may nag-work pa para sa'yo. Yun po ay ako. And then, second, ang ginawa ko naman is nag-invest na naman ako sa another plan. Ayan, sa future. Nag-invest po ako, na bumili po ako ng mga hayop. Number 1 po ang investment ko is yung baka. Guys, na-posting ko po kahapon, nag-invest po ako ng baka. Magkano po bili ko doon? 40,000. Charot!
Ayan siya guys, lalaki kasi siya. Ang lalaki kasi is malaki lang daw, mabilis lumaki yung lalaki kaysa sa babae. Before kasi nag-invest ako ng mga baka. May baka ako before, 2. Ngayon, ginawa ng papa ko is pag wala siyang pera, nako, bininta pa naman kasi mahal daw ng baka. Para daw mabawi daw yon. Pero na-missing na lang daw yung pera kasi gawa nga napunta naman yun sa mga palayan. Hindi naman totally siya nga na-missing kasi lang may ginastusan lang talaga siya. Pero I think maybe nabawi yata dati ang pera kasi lang hindi na ako nagbigay sa kanya ng puhunan para mag-invest sa kanya. Kasi natatakot ako mag-invest kasi gawa ngang na mawala again. Pero sinubukan ko naman ulit. Ang sa pag-invest kasi, sobrang ganda ng pagbago ng buhay mo. Yes. Magbago talaga ang buhay mo pagdating na magaling ka sa pera, mag-invest ka, kahit anong gagawin mo, may pera talagang nakalaan para sa iyo. Hindi siya mawawala, kundi magdadagdagan yun. Kasi isipin niyo po, 1 year lang pala ang baka na lalaki, umabot na siya ng 40,000. Ang mahal ang variety daw ng baka, yun ang pinakamahal ay ang Braham. Yun po ang pinili ko, Braham, kasi mas better than daw sa lahat ng mga baka. Pero totally, kikita naman siya pag once daw na yung mag-breed sa breeding. Yung hinahabol ko kasi, alam niyo ba kung bakit? Kasi ang dami daw baka doon banda sa area ng Tacorong ba yun? And then sabi nila sa akin na pag once nga nag-breed mo na yung baka mo, ang laki. Ang laki daw nakikitain. Bakit? Ang isang breeding daw is 1,000. Eh di kung may 5 baka, may 5,000 ako sa loob ng isang araw. Eh, tama ba? Or 1 week. DPP.